Dear Admin, ako po si Carol. 40 taong gulang na ngayon at isa na namang ordinaryong public school teacher dito sa isang maliit na baryo sa Camarines Sur. Mahigit 10 taon na rin akong muling nagtuturo matapos ang pinakamahirap na yugto ng buhay ko na hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin tuluyang makalimutan. Sa tuwing nakikita ko ang mga estudyante kong abala sa pagsusulat sa pisara, naglalaro sa school grounds tuwing recess, o nangangarap kung ano ang gusto nilang marating balang araw, minsan naiisip ko kung gaano ako kaswerte na narito pa rin ako ngayon sa loob ng silid-aralan. Marami sa kanila ang hindi nakakaalam na may panahon sa buhay ko na akala ko hindi na ako makakabalik sa pagtuturo. May panahon na inisip kong sa isang banyagang bansa na magtatapos ang lahat para sa akin. 10 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Noong taong 2016, 30 taong gulang ako at nagtuturo sa isang pampublikong paaralan dito rin sa Camarines Sur. Mahal ko ang pagiging guro at masasabi kong isa iyon sa mga pangarap na talagang ipinaglaban ko. Hindi madali ang naging pag-aaral ko noon dahil alam kong bawat pisong ginagastos ng mga magulang ko para sa akin ay galing sa pawis at pagod nila. Kaya noong makapasa ako sa board exam at makapasok sa public school, pakiramdam ko noon ay unti-unti na ring magbabago ang buhay ng pamilya namin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakita ang realidad ng buhay. Ako ang panganay at ako rin ang breadwinner ng pamilya namin. Ang tatay ko ay namamasada lamang ng hiniram na tricycle mula sa isang kakilala sa bayan. Kada araw ay kailangan muna niyang makabuo ng boundary bago pa siya magkaroon ng maiuuwi sa bahay. Kapag umuulan o matumal ang pasada, madalas halos wala siyang kinikita. Sa mga araw namang walang maayos na biyahe, sumasama siya sa mga kakilala niya sa bukid para tumulong sa pagtatanim o pag-aani ng palay para lamang may pandagdag sa gastusin namin sa bahay. Ang nanay ko naman ay naglalabas sa mga kapitbahay at tuwing madaling araw ay bumibiyahe papuntang palengke para magbenta ng gulay. Madalas siyang umuuwi na masakit ang likod at namamaga ang mga kamay, pero hindi ko siya kailanman narinig na nagreklamo tungkol sa hirap ng buhay namin. Lagi lang niyang sinasabi na hanggat magkakasama kami at nakakakain ng 3 beses sa isang araw ay dapat kaming magpasalamat. May 2 pa akong nakababatang kapatid na parehong nag-aaral noon. Ang isa ay nasa kolehiyo at nangangarap maging nurse, habang ang bunso naman ay nasa huling taon ng high school at gusto namang maging engineer balang araw. Tuwing tinitingnan ko silang nag-aaral sa gabi habang nakasindi ang lumang ilaw sa sala, lalo kong nararamdaman ang responsibilidad ko bilang panganay. Hindi sapat ang sahod ko bilang guro para mabago agad ang buhay namin. May mga buwan na pagkatapos, mabayaran ang kuryente, tubig, matrikula ng mga kapatid ko at mga gastusin sa bahay ay halos wala nang natitira sa sweldo ko. Minsan, napipilitan pa akong umutang sa cooperative para lamang mairaos ang mga bayarin. Hindi ko naman yun ikinahihiya dahil alam kong ginagawa ko yun para sa pamilya ko. Pero darating talaga ang panahon na mapapaisip ka kung hanggang kailan mo kakayanin ang ganoong sitwasyon. Unti-unti kong napapansin noon na maraming kakilala naming umalis papuntang ibang bansa bilang domestic helper o factory worker at pagkalipas lamang ng ilang taon ay nakapagpatayo na ng bahay, nakabili ng sasakyan at nakapagpaaral ng mga kapatid. May ilan pa akong dating estudyante na ang mga magulang ay OFW sa Malaysia at sa tuwing kinukwento nila kung paano na bago ng pag-a-abroad ang buhay nila, hindi ko maiwasang isipin kung iyon na rin ba ang sagot sa mga problema namin. Sa umpisa ay ayaw ko talagang isipin ang pag-a-abroad. Paano ako aalis, gayong buong buhay kong pinangarap maging guro? Paano ko iiwan ang mga estudyanteng tinuturuan ko? Paano ko hahayaang masayang
ang propesyong matagal kong ipinaglaban. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang boses ng responsibilidad kaysa sa sarili kong mga pangarap. Hanggang sa isang araw ay may nakapagsabi sa akin tungkol sa isang agency na naghahanap ng mga Pilipinang gustong magtrabaho bilang domestic helper sa Malaysia. Maganda raw ang sweldo at kadalasan ay mabilis makapagpadala ng pera sa pamilya ang mga empleyado roon. Hindi ko agad sinabi sa mga magulang ko ang tungkol sa plano ko dahil alam kong hindi nila iyon magugustuhan. Pero dumating din ang araw na kailangan kong sabihin ang totoo. Hindi ko makakalimutan ang naging reaksyon ng tatay ko noong gabing yon. Matagal siyang hindi nagsalita matapos kong sabihin ang plano kong umalis ng bansa. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay tumingin siya sa akin at sinabing sayang naman daw ang pagiging guro ko kung magdo-domestic helper lamang ako sa ibang bansa. Ilang taon daw naming ipinaglaban ang pag-aaral ko at ilang taon ko ring pinangarap ang magkaroon ng sariling classroom at mga estudyante. Bakit ko raw iiwan ang lahat ng iyon? Hindi ko agad siya nasagot noon dahil ang totoo, iyon din ang tanong ko sa sarili ko. Pero sinabi ko sa kanya na ilang taon lang naman ako mawawala kapag nakapag-ipon na kami. Kapag nakatapos na ang mga kapatid ko at kapag nakabili na ng sariling tricycle si tatay, babalik din ako sa pagtuturo. Hindi ko iiwan habang buhay ang propesyong mahal ko. Kailangan ko lang talagang magsakripisyo para sa pamilya. Tahimik lamang si nanay habang pinupunasan ng mga luha niya. Alam kong gusto niya akong pigilan. Pero alam din niyang ginawa ko ang desisyong yon hindi para sa sarili ko, kundi para sa aming lahat. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw ng pag-alis ko. Hanggang na ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang araw na yon sa airport. Mahigpit akong niyakap ni nanay bago ako pumasok sa departure area habang paulit-ulit niyang sinasabing mag-ingat ako at huwag pababayaan ang sarili ko. Si tatay naman ay pilit na nagpapakatatag pero kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mga mata habang pinipigilan niyang umiyak sa harap ko. Ang bunso kong kapatid ay tahimik lang na nakatayo sa tabi ko habang hawak ang kamay ko na para bang ayaw niya akong pakawalan. Noon ko unang naramdaman kung gaano kabigat ang maging OFW. Hindi pala simpleng pag-alis lamang ang mangibang bansa. Parang may bahagi ng sarili mo na kailangan mong iwan sa Pilipinas habang umaalis ka para sa mga taong mahal mo. Habang lumilipad ang eroplano papalayo sa bansa, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ilang taon lang naman ito. Kailangan ko lang magtiis ng kaunti at pagkatapos ay babalik din ako sa classroom na iniwan ko. Pagdating ko sa Malaysia ay sinalubong agad ako ng kaba at pangungulila. Iba ang paligid, iba ang wika at iba rin ang kultura. Pakiramdam ko noon ay isa akong batang naligaw sa isang lugar na hindi ko kilala. Pagkatapos ng ilang araw sa agency ay ipinakilala na ako sa una kong employer. Mag-asawa sila at may isang anak na lalaki. Noong una ay inisip kong normal lamang ang pagiging istrikto nila dahil bago pa lamang ako sa trabaho. Sinikap kong matutunan agad ang lahat ng gusto nilang paraan ng paglilinis at pagluluto para hindi ako mapagalitan. Pero habang tumatagal, ay may napapansin akong kakaiba sa lalaking amo. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa akin ng matagal. Kapag naglilinis ako sa sala o naghuhugas ng pinggan sa kusina, pakiramdam ko ay sinusundan ako ng kanyang mga mata kahit wala naman siyang sinasabi. Sinubukan kong baliwalain iyon sa umpisa dahil ayaw kong mag-isip ng masama. Pero isang gabi habang naghuhugas ako ng mga plato, pagkatapos ng hapunan ay bigla siyang lumapit sa likuran ko at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Mabilis akong umiwas at nagkunwaring walang nangyari. Ngumiti lamang siya at umalis na para bang normal lang ang ginawa niya. Akala ko noon ay nagkataon lang yon. Nagkamali ako.
Makalipas ang ilang araw ay muli na naman siyang lumapit habang naglilinis ako ng sala at sa pagkakataong iyon ay hinawakan niya ang kamay ko ng mas matagal kaysa sa dapat. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Natakot ako, pero mas natakot akong mawalan ng trabaho. Hindi ko kayang umuwi sa Pilipinas na bigo. Hindi ko kayang sabihin kina nanay at tatay na wala akong naipon para sa kanila. Mas pinili kong manahimik. Mas pinili kong magtiis. Mas pinili kong isipin na baka mali lang ang kutob ko. Ngunit tuluyan akong kinabahan nang mapansin kong hindi ako pinapayagang i-lock ang pintuan ng kwartong tinutulugan ko. Nang minsang subukan kong ikandado ang pinto bago matulog, agad akong pinagsabihan ng amo na huwag ko raw uulitin iyon dahil bawal sa bahay nila ang nakalock na mga pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero hindi nagtagal ay nagsimula na akong matakot tuwing sasapit ang gabi. May mga pagkakataong nararamdaman kong may taong nakatayo sa labas ng pintuan ko habang nakahiga ako sa kama. Minsan ay naririnig ko pa ang mahinang paggalaw sa may doorknob na para bang may gustong pumasok pero nagdadalawang isip lamang. Maraming gabi akong hindi nakatulog ng maayos noon. At sa unang pagkakataon mula nang umalis ako ng Pilipinas, nagsimula kong itanong sa sarili ko kung tama ba ang naging desisyon kong iwan ang pagiging guro para sa pangarap na magandang buhay sa ibang bansa. Hindi ko pa alam noon na ang mga susunod na mangyayari ay mas mabigat pa pala kaysa sa lahat ng kinatatakutan ko noong mga panahong iyon. Admin. Ilang linggo ko ring tiniis ang sitwasyon sa una kong employer dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Pero habang tumatagal, ay lalo lamang lumalala ang takot ko sa loob ng bahay na yon. Dumating sa punto na halos hindi na ako makatulog tuwing gabi dahil pakiramdam ko ay wala akong ligtas na lugar kahit sa sarili kong kwarto. Sa wakas ay naglakas loob akong magsabi sa agency tungkol sa mga nangyayari. Hindi ko sinabi ang lahat ng detalye dahil nahihiya ako at natatakot na baka ako pa ang sisihin. Pero sapat na ang mga sinabi ko para ilipat nila ako sa ibang employer. Noong sabihin sa akin ng agency na may bago na akong mapapasukan, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Pakiramdam ko noon ay binibigyan ako ng pangalawang pagkakataon para ituloy ang pangarap ko para sa pamilya ko. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na hindi lahat ng amo ay pare-pareho at baka malas lang talaga ang unang napuntahan ko. Ilang araw pagkatapos noon ay ipinakilala sa akin ng agency ang bago kong employer, isang Chinese family na nakatira sa Putrajaya. Mag-asawa sila at kasama sa bahay ang matanda ng ina ng among babae. Ipinaliwanag sa akin ng agency na magiging all-around helper ako sa bahay. Ako ang maglilinis ng buong bahay, maglalaban ng mga damit, magluluto ng pagkain ng pamilya, at higit sa lahat ay aalagaan ko ang matandang ina na halos hindi na makalakad ng maayos dahil sa katandaan. Hindi naman ako nagreklamo sa mga magiging trabaho ko dahil sanay naman ako sa gawaing bahay sa Pilipinas. Sa isip-isip ko noon, mas mabuti na ang mapagod sa trabaho kaysa araw-araw kang mabuhay sa takot. Sa unang mga araw ko sa bahay nila, ay naging maayos naman ang lahat. Tahimik ang amo kong babae at bihira ko ring makita ang asawa niya dahil madalas itong nasa trabaho. Ang madalas kong kasama sa bahay ay ang matandang ina na agad kong tinawag na Popo dahil iyon din ang tawag sa kanya ng lahat sa bahay. Hindi ko inaasahan na sa isang banyagang bansa ay makakahanap ako ng isang taong magpapaalala sa akin ng sarili kong nanay. Kahit hirap magsalita ng Ingles si Popo at halos wala rin akong maintindihan sa salitang Chinese, somehow ay nagkakaintindihan kami sa simpleng paraan. Kapag nakikita niyang hindi pa ako kumakain, tatawagin niya ako para sabayan siyang kumain. Kapag napapansin niyang pagod na ako sa trabaho, hihilahin niya ako paupo sa tabi niya at bibigyan ng prutas o biskwit. Minsan ay inaabot pa niya sa akin ang tsaa niya habang nakangiti.
May mga pagkakataon ding pinapanood niya ako habang nagluluto at kapag natitikman niya ang pagkain ay tumatango siya habang nakangiti na para bang sinasabing masarap ang luto ko kahit hindi naman kami nagkakaintindihan sa salita. Unti-unti ay naging mas magaan ang loob ko sa bahay na yon. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako sa Malaysia ay nagsimula akong maniwala na baka magiging maayos na rin ang lahat. Mas naging masipag pa ako sa trabaho dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong magtagumpay sa ibang bansa. Gigising ako ng maaga para maghanda ng almusal, maglilinis ng bahay, maglalaba, magluluto ng tanghalian, aalagaan si Popo at saka haharapin ang iba pang gawain hanggang gabi. Pagdating ng unang sweldo ko ay halos maiyak ako habang nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Hindi kalakihan ng halaga, pero alam kong malaking tulong iyon sa pamilya ko. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa bunso kong kapatid na halos hindi maitago ang saya dahil nabayaran na raw nila ang matrikula niya sa paaralan. Sinabi rin ni nanay na nakabili sila ng mga gamot ni tatay at nakapagtabi pa sila ng kaunting pera para sa mga susunod na gastusin sa bahay. Noong gabing yon, umiyak ako ng tahimik sa kwarto ko. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako ng Pilipinas, naramdaman kong may bunga pala ang lahat ng sakripisyo ko. Nagsimula akong mangarap muli. Iniisip ko noon na baka ilang taon lang talaga ang kailangan kong tiisin at pagkatapos ay makakauwi na rin ako para bumalik sa pagtuturo. Pero habang lumilipas ang mga buwan, ay unti-unti kong napansin ang pagbabago sa pakikitungo sa akin ng among babae. Noong una ay simpleng pagsita lamang sa maliliit na pagkakamali. Kapag may naiwan akong baso sa mesa o hindi eksakto ang pagkakatupi ko ng damit, napapansin kong tumataas agad ang boses niya. Hindi ko na lamang yung pinapansin dahil iniisip kong baka ganun lang talaga siya magtrabaho. Pero habang tumatagal, ay lalo pang lumalala ang sitwasyon. Minsan ay pinagsasabihan niya ako sa harap mismo ni Popo na para bang wala akong alam gawin ng tama. May mga pagkakataong uulitin niya ang utos niya nang paulit-ulit na para bang hindi ko siya naiintindihan kahit ginagawa ko naman agad ang gusto niya. Kapag hindi niya gusto ang luto ko, itutulak niya palayo ang plato at sasabihing sayang lang ang mga sangkap na ginamit ko. Kapag hindi sapat ang kinang ng sahig matapos kong magmop, sasabihin niyang tamad daw ako at hindi ko deserve ang sweldo ko. Unti-unti ay nawawala ang kumpiyansa ko sa sarili. Minsan naiisip ko kung paano nangyari na mula sa pagiging guro na nagtuturo sa harap ng klase ay naging isang taong takot na takot magkamali sa bawat galaw niya. Mas lalo akong nabahala nang simulang limitahan ng amo ko ang paggamit ko ng cellphone. Sa umpisa ay pinapayagan pa niya akong tumawag sa pamilya ko tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Kalaunan ay naging isang beses kada linggo na lamang yon. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan ko pang humingi ng pahintulot bago ko magamit ang sarili kong cellphone. May mga pagkakataong sasabihin niyang masyado raw akong maraming kausap sa Pilipinas kaya nawawala ang focus ko sa trabaho. Kapag matagal akong nakikipag-usap sa pamilya ko, kinabukasan ay malamig ang pakikitungo niya sa akin. Unti-unti ring naging kontrolado ang halos lahat ng galaw ko sa loob ng bahay. Kailangan kong ipaalam kung pupunta ako sa likod ng bahay para magsampay ng damit. Kailangan kong magsabi kapag pupunta ako sa tindahan sa labas para bumili ng kailangan sa kusina. Pati ang oras ng pagkain ko ay parang kailangan ko nang ipagpaalam sa kanya. Noong mga panahong iyon ay nagsimula na namang bumalik ang pakiramdam na matagal kong sinubukang kalimutan mula sa una kong employer. Iyong pakiramdam na para bang hindi ka tao, kundi isang bagay na pagmamay-ari ng ibang tao. Isang gabi habang pinapainom ko ng gamot si Popo, ay hinawakan niya ang kamay ko at matagal akong tiningnan.
Hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ang mga pinagdadaanan ko, pero para bang alam niyang may mabigat akong dinadala sa loob ko. Ngumiti lamang siya at marahang tinapik ang kamay ko. Sa isang bahay na unti-unti na namang nagiging malamig para sa akin, si Popo lamang ang natitirang nagpapaalala sa akin na may kabutihan pa ring natitira sa mundo. Pero hindi ko alam noon na hindi magtatagal at mawawala rin sa akin ang tanging kakampi ko sa bahay na yon. Admin, matapos ang mga unang buwan ko sa bahay na yon, mas lalo kong nakilala ang totoong ugali ng among babae ko. Kung noong una ay iniisip kong istrikta lamang siya, kalaunan ay napagtanto kong iba na pala ang nangyayari. Hindi na simpleng pagsita o pagdidisiplina sa trabaho ang ginagawa niya. Unti-unti na itong naging pangmamaliit sa pagkatao ko. May mga araw na paggising ko pa lamang sa umaga ay galit na agad siya sa akin kahit wala naman akong nagagawang mali. Kapag hindi eksakto ang pagkakalagay ko ng mga gamit sa mesa, kapag may maliit na talsik ng tubig sa lababo, o kapag hindi niya gusto ang timpla ng pagkain, para bang katapusan na ng mundo ang pagkakamaling iyon sa paningin niya. Hindi na rin mabilang kung ilang beses niya akong pinagsabihan na wala raw akong alam gawin ng tama at hindi raw niya maintindihan kung bakit ako naging guro sa sarili kong bansa, kung simpleng gawaing bahay ay hindi ko pa raw magawa ng maayos. Sa umpisa ay sinasagot ko pa siya sa maayos na paraan at sinusubukan kong ipaliwanag ang side ko. Pero kalaunan ay natututunan ko na lamang manahimik. Mas lalo kasi siyang nagagalit kapag sumasagot ako kahit mahinahon naman ang tono ko. Dumating sa punto na bawat kilos ko sa loob ng bahay ay may kasamang kaba dahil hindi ko alam kung ano na naman ang magiging dahilan para mapagalitan ako. Halos wala na rin akong pahinga noon. Gigising ako bago mag-alas 5 ng umaga para ihanda ang almusal ng pamilya. Pagkatapos noon ay maglilinis ako ng kusina, magwawalis at magmomop ng buong bahay, maglalaban ng mga damit, magpapalit ng bedsheets ni Popo, magluluto ng tanghalian at maghahanda naman para sa hapunan. Kapag tapos na ang lahat ng iyon, ay may iba pa ulit na ipapagawa sa akin ng amo ko. Madalas ay alas 11 na ng gabi bago ako makapagpahinga at kung minsan ay tatawagin pa niya ako sa kalagitnaan ng gabi para lamang magdala ng tubig o may kuning gamit. Unti-unti ko ring napansin na kumakaunti ang pagkain ko. Hindi naman nila ako tahasang pinagbabawalang kumain, pero madalas ay huli na akong nakakakain matapos silang lahat. May mga pagkakataong halos tira na lamang ang natitira sa akin at nahihiya naman akong kumuha pa ng dagdag. Dahil pakiramdam ko ay pagbibigyan na naman nila ako ng panibagong dahilan para mapagalitan. Sa loob lamang ng ilang buwan ay napansin kong lumuwag na ang mga damit kong dinala mula sa Pilipinas. Kapag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na halos makilala ang sarili ko. Mas payat na ako, mas maputla, at mas madalas na akong pagod kaysa masaya. Minsan ay napapansin ko na lang na nanginginig na pala ang mga kamay ko habang naghihiwa ng gulay sa kusina dahil sa puyat at gutom. Sa Pilipinas naman ay nagsimula nang mapansin ng pamilya ko ang pagbabago sa akin. Kung dati ay halos linggo-linggo akong nakakatawag sa kanila, unti-unti iyong naging minsanan na lamang kada ilang linggo. Kapag tumatawag si nanay ay madalas ay hindi ko agad nasasagot dahil wala sa akin ang cellphone ko. O kaya naman ay hindi ako pinapayagang gamitin yon sa oras na gusto ko. Naaalala ko pa ang isang tawag ni nanay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Tinanong niya ako kung may problema raw ba ako dahil parang iba na raw ang boses ko. Sabi niya, parang hindi na raw ako yung masayahing anak na umalis ng Pilipinas ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Natawa na lamang ako noon at sinabi kong pagod lang ako sa trabaho. Sinabi kong normal lang yon dahil iba ang klima sa Malaysia at marami lamang akong ginagawa araw-araw. Hindi ko sinabi ang totoo.
Hindi ko sinabi kung gaano na ako kapagod. Hindi ko sinabi kung ilang gabi na akong umiiyak ng tahimik sa kwarto ko. Hindi ko sinabi kung gaano ko na gustong umuwi. Ayaw kong mag-alala sila. Ayaw kong maramdaman nilang nagsakripisyo ako nang wala rin palang patutunguhan. At higit sa lahat, ayaw kong masayang ang lahat ng pag-asa nilang inilagay sa akin bilang panganay ng pamilya. Sa mga panahong iyon, si Popo na lamang talaga ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam na may nagmamalasakit pa rin sa akin sa loob ng bahay na yon. Kapag napapansin niyang hindi pa ako nakakakain, tatawagin niya ako at ibibigay sa akin ang bahagi ng pagkain niya. Minsan ay palihim pa niyang inilalagay sa kamay ko ang mga prutas o biskwit na nakukuha niya sa kusina. Kapag napapansin niyang namumula ang mga mata ko, hihimasin niya ang kamay ko at ngingitian ako kahit hindi kami magkaintindihan sa salita. Sa mga sandaling iyon ay para kong nakikita si nanay sa kanya. Hindi ko man maintindihan ang mga sinasabi niya sa wikang Chinese. Ramdam kong naiintindihan niya ang lungkot at pagod na dinadala ko araw-araw. Pero isang umaga ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Habang naghahanda ako ng almusal, ay narinig ko ang sigawan sa kwarto ni Popo. Nang pumasok ako, ay nakita kong hirap siyang huminga habang nakaupo sa kama. Nagmamadali ang amo kong babae na tawagan ang asawa niya habang ako naman ay tumulong sa pag-aayos kay Popo. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang sasakyan at dali-dali nila siyang isinakay papuntang ospital. Habang inilalabas nila si Popo ng bahay, ay hinanap niya ako ng tingin. Hindi ko alam kung bakit, pero hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan ang tingin na yon. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Para bang may gusto siyang ipaalam sa akin. Pagkasara ng pinto ng sasakyan ay bigla kong naramdaman ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Akala ko noon ay simpleng pag-aalala lamang yon para kay Popo. Hindi pala. Bago umalis ang amo kong babae, ay lumapit siya sa akin at inabot ang kamay niya. Kinuha niya ang cellphone ko. Sinabi niyang hindi ko raw yung kakailanganin habang wala sila sa bahay. Hindi ako nakasagot. Pagkatapos noon ay kinuha rin niya ang passport ko mula sa drawer ng kwarto ko. Sinabi niyang para raw sa seguridad ko yon at para hindi ko mawala. Mas lalo akong kinabahan pero wala akong nagawa. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay kasama ang asawa niya. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Pagkatapos ay ang tunog ng susi. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Doon ko lamang napagtanto na nakakandado pala ako sa loob. Lumapit ako sa pintuan at sinubukang buksan yon, pero hindi ito gumalaw kahit anong pilit ko. Tumayo lamang ako roon habang nakahawak sa doorknob at nakatingin sa saradong pinto. Habang naririnig ko ang paglayo ng sasakyan sa labas ng bahay, hindi ko pa alam noon na magsisimula na pala ang pinakamadilim na gabi ng buong buhay ko. Admin, noong marinig kong umalis ang sasakyan ng mga amo ko papunta sa ospital kasama si Popo, hindi ko maipaliwanag ang kaba na naramdaman ko. Ilang beses kong sinubukang buksan ang pinto pero wala akong nagawa dahil nakakandado talaga ito mula sa labas. Wala rin sa akin ang cellphone ko at maging ang passport ko ay kinuha nila bago umalis. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating ako sa Malaysia, naramdaman kong wala akong paraan para humingi ng tulong kung sakaling may mangyari sa akin. Lumipas ang ilang oras habang mag-isa akong nakaupo sa sala ng bahay. Tahimik ang buong paligid at tanging tunog ng orasan sa dingding ang maririnig sa loob ng bahay. Sinubukan kong ilibang ang sarili ko sa paglilinis at paghahanda ng pagkain para pagbalik nila mula sa ospital ay wala silang mahanap na dahilan para mapagalitan ako. Pero habang tumatagal, ay lalo lamang lumalakas ang pakiramdam kong may hindi magandang mangyayari. Hindi ko na ikukwento ng detalyado ang lahat ng nangyari noong gabing yon. Admin. Pero iyon ang gabing tuluyang nagbago sa buong buhay ko. Habang wala sa bahay ang among babae ko,
At habang wala rin si Popo na noon ay nasa ospital, sinamantala ng lalaking amo ko ang sitwasyon. Ilang beses akong nagmakaawa at humingi ng tulong, ngunit walang makaririnig sa akin dahil kami lamang dalawa ang nasa loob ng bahay at nakakandado pa ang mga pinto mula sa labas. Hanggang ngayon, kahit 10 taon na ang lumipas, hindi pa rin madaling balikan sa isip ko ang mga nangyari noong gabing iyon. Mas masakit pa siguro sa nangyari ay ang pakiramdam na wala kang magawa para protektahan ang sarili mo bilang isang guro, bilang isang anak, bilang isang kapatid, at bilang isang taong buong buhay na nagsikap ng marangal para sa pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong maranasan ang ganoong klase ng sakit sa isang banyagang lugar na pinuntahan ko lamang para bigyan ng magandang buhay ang mga mahal ko sa buhay. Nang makauwi ang among babae ko mula sa ospital, mabilis niyang napansin na may nangyaring hindi normal sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanya ng asawa niya o kung ano ang pumasok sa isip niya ng mga sandaling iyon. Pero sa halip na tanungin ako o pakinggan ang panig ko, ay galit agad ang ipinakita niya sa akin. Ang mga sigaw na dati kong naririnig sa maliliit na pagkakamali ay napalitan ng galit na hindi ko pa kailanman nakita mula sa kanya noon. Sinubukan kong ipaliwanag ang nangyari pero hindi niya ako pinakinggan. Habang tumatagal ay lalo lamang tumitindi ang galit niya at doon nagsimula ang pananakit na hanggang na ngayon ay dala ko pa rin sa alaala ko. Sa gitna ng lahat ng yon ay nabuhusan ako ng kumukulong mantika na naging dahilan ng matinding paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Hanggang na ngayon ay dala ko pa rin ang ilang peklat bilang paalala sa mga nangyari noong gabing iyon. Hindi ko na matandaan ng malinaw ang mga sumunod na oras dahil sa sobrang sakit at takot na naramdaman ko noon. Ang natatandaan ko lamang ay pinalabas nila ako ng bahay habang halos hindi na ako makatayo ng maayos. Wala akong dalang gamit, wala akong pera, at wala rin akong ideya kung saan ako pupunta sa gitna ng isang lugar na hindi ko naman kilala. Sa kabutihang palad ay may mga kapwa Pilipinong OFW na nakakita sa kalagayan ko at sila ang unang tumulong sa akin. Sila ang tumawag ng tulong at sila rin ang nagdala sa akin sa ospital. Hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin alam ang mga pangalan ng ilan sa kanila pero hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ipinakita nila sa akin sa panahon na pakiramdam ko ay tuluyan na akong iniwan ng mundo. Ilang araw din akong nanatili sa ospital habang ginagamot ang mga paso at sugat ko. Doon ko rin unang nakilala ang mga taong tumulong para mailipat ako sa shelter ng embahada habang inaayos ang mga dokumento at ang mga susunod na hakbang tungkol sa kaso ko. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, saka ko lamang naramdaman na ligtas na ako kahit paano. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng lahat ng yon ay ang pagtawag sa pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag na ang anak nilang umalis ng bansa para tulungan sila ay ngayon ay nasa ospital sa ibang bansa at halos hindi makatayo sa sarili niyang mga paa. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang iyak ng nanay ko sa kabilang linya at ang mahabang katahimikan ng tatay ko matapos niyang marinig ang lahat ng nangyari sa akin. Noong mga panahong yon, saka ko lang naunawaan kung gaano kaliit ang halaga ng pera kumpara sa kapayapaan ng isip at kaligtasan ng isang tao. Habang nakahiga ako sa kama ng ospital at nakatingin sa kisame gabi-gabi, hindi ko na iniisip ang naiwang trabaho ko bilang guro. Ang perang sana ay maipapadala ko pa sa pamilya ko o ang mga pangarap kong maiahon sila sa hirap sa pamamagitan ng pag-a-abroad. Isa na lamang ang paulit-ulit kong ipinagdarasal noon bago ako matulog bawat gabi. Ang makauwi ng buhay sa Pilipinas. Admin,
Matagal bago tuluyang gumaling ang mga sugat sa katawan ko, pero mas matagal bago nagsimulang gumaling ang mga sugat na hindi nakikita ng ibang tao. Habang unti-unting naghihilom ang mga paso at sugat sa balat ko, tila lalo namang lumalalim ang mga sugat na iniwan ng mga nangyari sa isip at puso ko. May mga gabi sa shelter ng embahada na hindi ako makatulog dahil sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay bumabalik ang mga alaala ng mga nangyari sa bahay na yon. Minsan ay nagigising ako sa gitna ng gabi, na pawis at kinakabahan kahit wala namang nangyayari sa paligid ko. May mga pagkakataon ding natatakot ako kapag may maririnig akong malakas na pagsara ng pinto o biglang pagtaas ng boses ng mga tao sa paligid ko. Sa mga panahong iyon, doon ko nakita kung gaano kahalaga ang tulong ng mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Ang mga taong hindi ko naman kamag-anak at hindi ko naman kakilala noon ang siyang unang tumulong sa akin noong wala na akong ibang malapitan. Ang mga staff ng embahada, mga volunteer at ilang organisasyong tumutulong sa mga OFW ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para maniwala na hindi pa tapos ang buhay ko. Sila rin ang tumulong para maihanda ang mga dokumento at reklamo laban sa mga taong gumawa ng masama sa akin. Hindi naging madali ang desisyong lumaban para sa hustisya. Sa totoo lang, dumating sa punto na gusto ko na lamang umuwi sa Pilipinas at kalimutan ang lahat ng nangyari. Pagod na ako noon, hindi lamang sa sakit ng katawan, kundi pati na rin sa bigat ng lahat ng pinagdaanan ko. Pero sa tuwing naiisip ko ang posibilidad na may iba pang Pilipinang maaaring makaranas ng parehong sinapit ko kung mananatili akong tahimik, unti-unti akong nakakahanap ng lakas ng loob para ituloy ang laban. Kinasuhan ng embahada ang employer ko at nakulong sila. Makalipas ang ilang buwan ng pagpapagamot at pag-aasikaso ng mga dokumento, dumating din ang araw na pinakahihintay ko. Nakauwi rin ako sa Pilipinas. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang muling makita mula sa bintana ng eroplano ang lupang matagal kong ipinagdasal na balikan. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong ligtas na ulit ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na sinalubong ako ng pamilya ko sa airport. Mas tumanda si tatay kaysa sa huli ko siyang nakita. At mas marami na ring puting buhok si nanay. Pero sa mga yakap nila noong araw na yon, ay ramdam kong wala silang ibang hinihingi, kundi ang makauwi ako ng buhay. Walang nagsalita ng matagal habang magkakayakap kami dahil sapat na ang presensya ng bawat isa para maintindihan namin ang lahat ng hindi namin kayang sabihin sa mga oras na yon. Hindi naging mabilis ang pagbabalik ko sa normal na buhay. May mga buwan na halos ayaw kong lumabas ng bahay. May mga pagkakataong natatakot akong makakita ng mga banyaga sa terminal o sa palengke dahil kusa kong naaalala ang mga nangyari sa Malaysia. Minsan ay natatakot akong maiwan mag-isa sa isang kwarto. Minsan naman ay nagigising ako sa gabi at ilang minuto bago ko maalalang nasa bahay na pala ako sa Pilipinas at wala na ako sa bansang matagal kong kinatakutan. Unti-unti akong natutong mabuhay muli sa tulong ng pamilya ko. Si nanay ang madalas kong kausap tuwing mabigat ang pakiramdam ko. Si tatay naman ay bihirang magsalita tungkol sa nangyari, pero lagi siyang nakaupo sa tabi ko tuwing gabi habang nagkakape kami sa labas ng bahay. Ang mga kapatid ko na dati ay ako ang nag-aalaga, ay sila naman ngayon ang nag-aalaga sa akin habang sinusubukan kong buuin muli ang sarili ko. Habang lumilipas ang panahon, ay nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung ano na ang susunod kong gagawin sa buhay ko. Sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ko ay nawala sa akin ang pagkatao ko bilang guro. Pakiramdam ko ay naiwan yon sa araw na umalis ako ng Pilipinas para mangibang bansa. Pero isang araw ay may nakita akong ilang batang naglalaro sa labas ng bahay namin habang nagkukunwaring guro at estudyante.
Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naalala kung gaano ko kamahal ang pagtuturo at kung gaano ko ito na-miss sa loob ng maraming taon. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang ideyang subukan muli. Nag-apply ako ulit bilang guro. Hindi ako sigurado kung kaya ko pa ba. Hindi rin ako sigurado kung handa na ba talaga akong bumalik sa silid-aralan pagkatapos ng lahat ng nangyari sa akin. Pero may bahagi ng puso ko na nagsasabing, kailangan kong subukan dahil iyon ang buhay na minsang inakala kong hindi ko na mababalikan pa. Hanggang sa dumating ang araw na muli akong tumayo sa harap ng isang classroom. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nung una kong marinig ulit ang ingay ng mga estudyante, ang tunog ng mga lapis sa papel at ang simpleng pagbati ng "Good morning, ma'am" mula sa mga batang nakatingin sa akin. Noong araw na yon, saka ko lamang tunay na naramdaman na nakauwi na talaga ako. At ngayon, 10 taon matapos ang lahat ng nangyari, narito pa rin ako sa parehong probinsyang minsan kong iniwan para hanapin ang mas magandang buhay sa ibang bansa. Nasa loob ako ng silid-aralan habang pinapanood ang mga estudyante kong nagtatawanan, nangangarap at nagpaplano para sa kinabukasan nila. Minsan ay napapangiti na lamang ako habang pinagmamasdan sila dahil may panahon sa buhay ko na akala ko hindi ko na makikita muli ang ganitong mga eksena. Akala ko noon ay katapusan ko na. Akala ko noon ay ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa perang na iuuwi niya sa pamilya niya. Pero may itinuro sa akin ang buhay na hindi ko natutunan sa anumang libro o silid-aralan. Hindi kailanman nasusukat ang halaga ng isang tao sa laki ng kinikita niya o sa dami ng perang na ipapadala niya sa mga mahal niya sa buhay. Mas nasusukat ito sa kakayahan niyang bumangon pagkatapos ng pinakamabibigat na pagsubok at sa tapang niyang magsimulang muli kahit ilang beses siyang nadurog ng buhay. At sa bawat araw na pumapasok ako sa classroom bilang si Teacher Carol, pinapaalalahanan ko ang sarili ko na minsan ay muntik ko nang mawala ang lahat, pero binigyan pa rin ako ng pagkakataong magsimula ulit. Marahil hindi ko na mababago ang mga nangyari, 10 taon na ang nakalipas. Pero sa bawat batang natuturuan ko ngayon, sa bawat pangarap na natutulungan kong mabuo, at sa bawat araw na muli akong nakakatayo sa harap ng pisara, alam kong unti-unti ko ring nabubuo muli ang bahagi ng sarili kong minsang nawala. At para sa akin, sapat na yon para masabi kong sa kabila ng lahat ng nangyari, nakabalik din ako sa lugar kung saan dito ako nabibilang. Maraming salamat po, mga kabayan. Ang kwento ni Teacher Carol ay isang paalala na hindi lahat ng nangingibang bansa ay naghahanap ng marangyang buhay. Marami sa ating mga OFWs ang umaalis, hindi dahil gusto nilang iwan ang kanilang pamilya, kundi dahil gusto lamang nilang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga mahal nila sa buhay. Sa likod ng mga nangiti sa video calls at mga perang ipinapadala buwan-buwan, ay may mga sakripisyo, luha at takot na hindi nakikita ng marami. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Carol, pinili niyang bumangon at magsimulang muli. Hindi niya hinayaang ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay ang magtakda ng kanyang kinabukasan. Sa halip, bumalik siya sa propesyong pinakamamahal niya at muling naging inspirasyon sa mga batang nangangarap para sa kanilang kinabukasan. Para sa ating mga kababayang OFW na kasalukuyang nasa ibang bansa, nais naming ipaalala na hindi kayo nag-iisa. May mga kababayan kayong handang makinig, tumulong at umalalay sa inyo sa oras ng pangangailangan. At ngayon mga kabayan, gusto naming malaman kung saang bansa ninyo pinapanood ang ating mga kwento. I-comment ninyo sa ibaba kung nasaan kayo ngayon para mabati natin kayo sa susunod naming mga videos. Ipaalam ninyo sa amin dahil masaya naming makita kung gaano kalawak ang ating pamilyang OFW sa iba't ibang panig ng mundo.
At kung nais ninyo pang makarinig ng isa pang kwentong tunay na nakakaantig ng damdamin, panoorin naman ninyo ang susunod naming kwento na pinamagatang Pinay OFW na wala sa katinuan dahil sa pagmamaltrato ng amo. Isang kwento ng sakripisyo, sakit at pakikipaglaban para muling mahanap ang sarili matapos ang matinding pagsubok sa ibang bansa. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.